pwede hong 35% ng mga Pilipinong yon ay meron na hong chronic kidney disease. At ang mga tinatamaan nito ngayon, pabata na raw ng pabata. Alam mo ba, meron ako napanood sa KMJS, ang sabi pa, sa bawat oras ngayon, isang Pilipino ang diagnosed sa chronic kidney disease. And according sa kanilang estimate, 35% sa mga Pilipino ang magkakaproblema talaga sa kidney failure pagdating ng panahon kung hindi ito masolusyonan. Kaya alamin natin kung ano ba ang mga sanhi nito at kung ano ba ang solusyon para makaiwas sa problema ang ating pamilya. Let's all watch this. Isang Pilipino kada isang oras nadadiagnose na may chronic kidney disease. Ang higit na nakakaalarma, ang mga nagkakaroon nito, pabata ng pabata. 15 anyos na ngayon ang grade 10 student na si Vanessa. Sa Abril, magtatapos na siya ng junior high school pero nangangamba siyang hindi siya makamarcha. Napapadalas kasi ang pag-absent niya ngayon sa klase dahil labas-masok siya sa ospital. Sa edad niyang 15 anyos lang, si Vanessa meron ng stage 5 chronic kidney disease dahil di umano sa sobrang pagkain ng processed food at sobra-sobrang pag-inom din ng soft drinks. Hindi po ako mahilig magtubig. Parang iba po yung lasa ng tubig. Parang hindi po fresh. Ayon sa tala ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, kada oras, isang Pilipino ang nagkakaroon ng malalang sakit sa bato. Kung 120 million po, so pwede hong 35% ng mga Pilipinong yon ay meron na hong chronic kidney disease. At ang mga tinatamaan nito ngayon, pabata na raw ng pabata. Kung dati 40 anyos ang sinasabing binabantayan. Ngayon, meron tayong mga pasyente na 10 years old and below. Sisimula yan sa prevention. Bawasan yung mga pagkain mataba, maalat, matamis. No? Paano yun? Lahat sila masarap. Di naman sinabing huwag kumain na masarap. Ang sinasabi lang po, sundan yung pinggang Pinoy. No? Balansyado. Kalbaryo at magastos, magkasakit sa bato. Kaya wag po nating abusuhin ang ating kidneys. At kasabay ng paglaban ng parami at pabata ng pabata nating mga kababayan sa sakit na ito. Kapatid, ganun po kaimportante ang pagkain ng mga healthy foods sa ating pamilya. Di ba nga ang sabi pa ni teacher dati, kumain ng gulay para humaba ang buhay. Pero ang kadalasan ngayon, instant foods na talaga ang kinakain ng tao. Kaya kung magkasakit, instant. At kung mamatay, instant talaga. So kapatid, salamat sa Diyos at meron din tayong naging solusyon dyan. Dahil sa sobrang busy ng tao ngayon, meron tayong instant gulay. Iinumin na lang natin ang gulay. At ito po ang naging katuwang namin for 14 years na and still counting. Ako po, everyday umiinom na lang ako ng juice na ang raw materials nito, gulay, malunggay, dahon ng sili, saluyot, kulitis, tsaka talbos ng kamote, ginawang juice. At ang maganda, timplahin na lang sa isang basong tubig. Instant na para sa mga bata at sa buong pamilya natin. Kung mahilig ka naman sa kape, meron din tayong instant coffee na ang laman, prutas at gulay. Kaya kung ikaw gusto mo talaga maging healthy ang buong pamilya mo, ito na po ang solusyon natin. Ang maganda pa, pag ginawa natin itong negosyo, ang ganda ng kitaan. Kami po, hindi kami tatagal dito ng 14 years kung walang magandang resulta dito sa kumpanyang ito. Kaya sa lahat ng mga dealers, tuloy lang, ang gandang buhay ang naghihintay sa ating lahat. At kung ikaw mismo naghahanap ka ng magandang pagkakitaan, dito po, maging healthy ka na, aasenso ka pa. Kaya God bless sa lahat.